Hello po mga kababayan, si Dante Maravillas, Bicolano vlogger, broadcast journalist from Albay. Tuloy-tuloy ang inspeksyon ng ating Pangulong Bongbong Marcos para tugunan ang mga sumbong ng ating mga mamamayang Pilipino sa mga palpak na flood control project sa ating bansa. Mula Iloilo, kahapon, ngayon naman ang binisita niya, mga kababayan, in-inspeksyon yung Bulacan. Pumunta yung ating Pangulo sa Kalumpit, Bulacan para tingnan yung isinumbong sa kanya ng isang concerned citizen na palpak tulad ng sa Iloilo City, mga kababayan, na-discover ng ating Pangulo. Palpak din. Ito yung ginawa, inspeksyon ng ating Pangulo ng rehabilitation ng river protection structure along Barangay Bulusan, Kalumpit, Bulacan. Tingnan natin mga kababayan yung ginagawang inspeksyon o ginawang inspeksyon ng ating Pangulo. Kalumpit ang nagsisilbing catch basin na mas lalong lumalala tuwing high tide. Ginawang press conference ng Pangulo kamakailan, ang lalawigan ng Bulacan ang natukoy na may pinakamalaking flood control projects na natanggap na aabot sa bilang na 668 na may kabuuang pondong nagkakahalagang 6.5 bilyong piso. Ayon sa datos na nilabas ng sumbong sa Pangulo.ph, nakatanggap ang bayan ng Kalumpit ng 38 flood control projects na nagkakahalagang 2.9 bilyong piso sa loob ng taong 2022 hanggang 2024. Ngunit sa kabila ng mga naitayong flood control projects, patuloy na nakakaranas ang bayan ng Kalumpit ng lampas-ulong pagbaha. Sa katunayan, ilang araw bago ang State of the Nation address ng Pangulo, nagdeklara ang bayan ng Kalumpit ng State of Calamity dulot ng matinding pagbaha, hatid ng walang tigil na ulan, dala ng habagat. Kayanungan, bakit tila hindi ramdam ng mga taga-Kalumpit ang mga ginagawang flood control projects ng pamahalaan? Rico Salonga, ang hepe ng tanod dito sa barangay ng Bulusan. Morning, sir. Sir, kwentuhan niyo po kami. Kumusta po ba yung sitwasyon ng ating mga residente tuwing bumabaha? Bakit po ba parang patuloy na lang? I mean, wala pong pakundangan yung pagbaha po dito sa inyong lugar? Yung ano po kasi, yung flood control na sinasabi, hindi pa po siya tagpos talaga. At may nagagawa po, kaya lang hindi po siya pare-parehas ng taas. Kaya pinapasok po ng tubig ang buong Bulusan. Kaya po ang mga bata po dito, hirap na hirap sa pagpasok, sa umaga, sa hapon. Chief tanod siya. Nila. Kaya hirap na hirap po talagang umuwi. Sir, ngayon sir kasi ang sisilipin dito ng ating Pangulo ay yung ginawang rehabilitation ng river protection structure along Barangay Bulusan. So sir, ano po ba yung strukturang to at bakit para tila hindi siya nakakatulong para maibsan nga yung pagbaha dito? Yung ano po kasi, yung diking ginagawa po ngayon dito ay putol-putol pa po siya, hindi pa po siya tagpos talaga. Ang nangyayari po, yung kalahati po ng Bulusan, halos wala pa hong harang. Kaya pumapasok pa rin po yung high tide. Pero kung pare-parehas po ng taas talaga na medyo mataas, kahit high tide po, hindi napapasok, tsaka yung baha. You see, nagalit yung ating Pangulong Bongbong Marcos. Halos lahat mga kababayan nang pinuntahan niya for the past several days. Mula nang siya magpa-press con at ilunsad yung isumbong sa Pangulo. Palpak, defective yung mga pinagawang flood control projects. Malamang ito, mga kababayan sa Bulacan, yung contractor dito, donor din sa mga senador o congressman o iba pang mga opisyal during the past election. O diba? Sigurado, sa mga susunod mga kababayan na araw, lilitaw ang pangalan ng construction company bilang isang donor. Nakalagay din sa susi ng isang politiko. Yan, sabi dito sa balita ng Manila Bulletin, Marcos wants St. Timothy to explain failed 96.4 million flood control project in Bulacan. Marcos said he will have St. Timothy Construction Corporation to answer to the alleged failed rehabilitation of the river protection structure in Barangay Bulusan, Kalumpit, which has been marked completed yet it has not been serving its purpose due to damages.
Pare-parehas ang findings. Talagang dinadaya nila. Hindi pa tapos o hindi man tinapos. Pero ang report sa DPWH completed na siya. At yung pagkagawa, mga kababayan, may diferensya kasi iba-iba ang height at maraming mga porsyon doon sa dapat na nilagyan ng river protection structure. Wala ban po, ghost. Putol-putol. Yes, sabi dito sa balita, St. Timothy Construction Corporation was also identified as one of the top 3 contractors out of the 15 that secured most of the flood control projects nationwide. St. Timothy ang kontratista dito, kaya titingnan natin. Kailangan pasagutin natin kung bakit ganito ang ginawa nila, sabi ng ating Pangulo. Mas mabuti pa dapat pumunta sila rito. Makita nila kung gaano kahirap ang buhay na binibigay nila sa mga kababayan natin. Hindi pwedeng ganito, sabi ng ating Pangulo. Pambihira, this has been going on for years. Marcos cited that in the report, the project has been completed. However, nothing was really installed. More than 200 meters of revetment was not built. In the dike is actually full of holes. Ipapatawag, oo, lahat ng kasama, tapos ipapatrace natin. Saan ang galing itong mga programang ito? Saan napunta ang pondo? Bakit ganito ang nangyari? The President further expressed frustration over the failed project, saying he cannot think of any possible excuse the contractor has for failing to deliver. Sabi ng ating Pangulo na may mga divers silang kasama to look into the complaints over the flood control project, and they found out that the walls beneath the concrete slope protection were covered with thick silt, making it impossible to see if there are still sheet piles in place. Matindi mga kababayan, talagang dinadaya nila. Pakinggan natin yung ating Pangulo. Pag hahanapin ninyo, meron kami mga picture, pati sa meron kami mga diver na sinisid sa ilalim at nakita talaga very manipis lahat ng simento, hindi pantay-pantay, basta hindi maganda ang trabaho. Talagang bibigay. Kaya bumigay na nga. Kaya kailangan nila sagutin kung bakit ganito. Pero ang hirap dahil ipapakita natin ito what possible excuse do they have for not doing this? Hindi ko maisip. Dredging pala pa. Tapos, eto pa. Lahat ng flood control may kasamang dredging at saka desiltation. Anong sabi mo sa akin, Chairman? Minsan di ka pa nakakita ng desiltation dito. Kasama sa kontrata yun. Walang Plus na pandaya, mga kababayan, sa mga project ng gobyerno. So ninanakaw nila, nire-report nila may desiltation. Kasi wala man pong nag-inspection, o kung may nag-inspection man po, kasabwat. Ngayon, ang nag-inspection mismo yung ating Pangulong Bongbong Marcos. Booking sila ngayon. Sabi ng ating Pangulo, itong lahat ng mga contractors na to, pananagutin nila sa batas, kakasuhan ng ating gobyerno at iba-blacklist sila. Hindi na sila, disqualified na sila, mga kababayan, sa pangungontrata sa ating gobyerno. You see? So Marcos' visit in Bulacan followed his press conference early this week where he exposed irregularities related to the government 545 billion pesos na flood control programs consisting of 9,855 projects completed from July 22 to May 2025. Bulacan reportedly has the most flood control projects with 668 projects worth about 65 billion pesos, even though the province is not listed among official flood control areas. So, booking kayo ngayon. Kala ninyo, hindi pupunta ng ating Pangulo mismo? Medyo kahit paano makakaano yung mga tao dito. Namamasahe po ang tao dito halos doble. Sumasakay pa ng bangka, sumasakay pa ng tricycle sa highway. Kaya nangyayari halos doble, pati mga estudyante nahirapan. So, nananawagan po kami na sana lahat po ng DK is magkapare-parehas ng taas para maibsan po yung pagpasok ng high tide. Kaya napakahirap po talaga. Hindi pare-parehas yung taas. May mataas, may mababa. Talagang tinitipid nila, dinadaya nila pati yung design. Dapat, pare-parehas dapat ang taas. Dinaya nila, pati yung height ng nilagay na
istruktura mga kababayan. Sigurado, pati sa ilalim, may problema yon. Pinalangoy ng, pina-inspect ng ating Pangulong Bongbong Marcos sa mga divers. Yan may mga kasamang divers yung ating Pangulo. Ayan pala yung mamaya, basahin natin yan. May sulat. Yan mga divers. Talagang desidido yung ating Pangulo na ayusin. Ito po yung sulat. Ako po ayan, tinatpad yung pangalan. May-ari ng lupa na natapatan ng sirang dike. Ako ay naghihingi ng tulong na maayos po ang dike sa likod ng bahay ko. Ang pagkakaunawa ko po kasi na yung dike na yan ay mahina at maliit po ang mga bakal na ibinaon sa kahabaan ng ginawa na dike. Ampaw po ang pagkagawa ng dike. Ang hado po ng simento niyan ay 15 sakos ng graba at 15 sakos ng buhangin at 2 sako ng simento. 2 sako lang ng simento ang timpla ng buhos na ginawa nila dyan. Talagang matitibag po. 15 tapos 2 na simento. Ampaw, mga kababayan. Kunting tama mga kababayan ng kung anong bagay. Iba kahoy na inanod, tumama doon sa simento. Malamang sa malabang tibag. Bakit ganun ginagawa nila? Siyempre, para malaki yung kita. At pag nasira, another budget po. Ganun sila. Kaswapang mga kababayan. Ganon nila dinadaya ang mga proyekto ng gobyerno. Kaya ang dali masira at naglalagay pa sa peligro sa mga residente sa paligid. Sa bakal naman po na binaon dyan ay 5 piraso, 10 feet. Tapos, lalagyan ng 1 o 2 na 20 feet na bakal. Wala pa pong 1 taon. Nasabi ko na po sa mga nag-inspeksyon dyan na marami na pong bitak-bitak ang dike pero walang naging aksyon. Kaya makikita po ninyo na madami na pong ampaw na dike sa kahabaan na nagawa sa flood control. Kaya minabuti ko na po na magpatambak sa tapat ng aking bahay dahil alam ko po na mahina ang gawa ng dike. Kung di ko po nagawa na patambakan po yan, baka tuluyan na po na pumasok ang tubig sa ilog. Pumasok ang tubig ilog sa bahay ko. Alam na po ng DPWH yan, nakita na po nila, nasira na po yan, pero walang aksyon na ginawa. Sana po ay maayos ang mga nasirang dike dito sa amin. Mahal na Pangulo, hinihingi ko po ang tulong ninyo. May PS pa. Paabo lang po, PBBM. Sa iba pong mga kontraktor, sabi sa amin ng mga kapitbahay ko, yung iba pong bahagi ng dike ay ang tambak na nilagay ay water lily lang. Water lily lang po. Kaya pag nabulok po yon, sure na magiging ampaw ang dike. Salamat po. Ang baha po dito sa amin ay tumatagal ng 1 hanggang sa 3 or 4 na buwan bago mawala ang tubig sa mga bahay sa buong Frances. Kung malalakyan po ang prinsa ng bukid ay sasabay na po ito sa liit ng tubig sa ilog ng Bulacan at Pampanga River. Sana po ay mapansin po. Salamat. Diba? Effective mga kababayan, yung ginawa ng ating Pangulo na naglagay ang sumbungan sa Pangulo. More than 1,000 agad in 2 days yung nagsumbong sa ating Pangulo at isa na po ito sa nagsumbong. Kaya agad-agad na pinuntahan ng ating Pangulo yung lugar. Yun na po yung nadiscover. Sabi ng ating Pangulo, dapat pumunta sila rito para makita nila kung gaano kahirap ang buhay na binigay nila sa mga kababayan natin. Yan report po ng News 5. Bakit ganito yung ginawa nila? Pasasagutin ni Presidente Bongbong Marcos ang St. Timothy Construction Corporation na nasa likod ng palpak o manong rehabilitasyon
ng river protection structure sa Barangay Bulusan sa Kalumpit, Bulacan na may project cost na 96.4 million pesos. Matatanda ang ikatlo ito sa 15 kontratistang pinangalanan ng Pangulo na may pinakang maraming flood control projects mula July 2022 hanggang May 2025. Pagmamay-ari ito ng pamilya ni Sara Diskaya na tumakbong mayor sa Pasig City nitong 2025 midterm elections. Kalaban ni Vico Soto. At may project, yung in-inspection doon sa Iloilo, sa kanya rin yun. You see? Sabi ni Mayor Vico Soto, unti-unti nang nalalaman ng taong bayan ang buong katotohanan sa kaugnayan ng mga Diskaya sa manumalyang flood control projects. Yan po si Diskaya, Sara Diskaya, naging kalaban sa politika, mga kababayan ni Vico Soto. Dating mahirap din pala to, naging bilyonaryo na ngayon. Balikan natin yung inspeksyon ng ating Pangulo. Ang mga tao po dito talagang halos nadodoble yung mga gastusin nila. Kaya hindi na siya, yung mga tao, papunta lang ng palengke, halos 50 sa bangka, tapos 50 sa tricycle. Nagbabangka na pala. 100 pesos na po yun. Tapos pagbalik pa po niya, another 100 pesos po uli. Kaya kumbaga sa doon pa lang 200. Yung pambilin nilang pagkain, dapat madadagdag na yun. Kaya nga po, ang nananawagan kami na sana mapagpare-parehas po ang repropping at matapos na po sana para mawala na po kami ng problema dito sa Bulusan. Maraming po salamat. Ang flood control projects dito sa Bulusan ay binuo noong 2022 na natapos noong 2023. Pero kung mapapansin So, tapos natin, na pala to. hindi tuloy-tuloy yung ginawang structure ng flood control projects dito, kundi Putol-putol may po siya. Putol-putol siya. So, yan ang dahilan kung bakit patuloy pa rin Tingnan pumapasok ang ninyo. baha dito. So, Putol siya, parang, wala na dito. nawawalang silbi yung mga itinayo nilang flood control projects. Putol-putol, At kung hindi iisipin tapos, natin, yung flood pero control projects na yun, reported ng ay tapos. malaki yung gastos ng ating pamahalaan. Kita ninyo? Grabing pangdadaya, mga kababayan ng construction company ni Diskaya. Papanagutin siya ito ng nga ating po, Pangulo. patuloy na tinitingnan ng Pangulo ang naputol na Yan hanggang dito lang. protective structure along Barangay Bulusan. Ito po ay nagkakahalagang 96.4 milyong piso. Pero sa nakikita natin ng ating Pangulo, hindi naging kompleto. Ito po ay nagkakahalagang 96.4 milyong piso. Pero sa nakikita natin ng ating Pangulo, hindi naging kompleto ang naging estruktura. At dahil nga po, putol-putol ang ginawang structure ng St. Timothy Construction Corporation, pumapasok pa rin yung tubig baha. Lalo na sabi ni Minister na Yan hanggang dito lang wala na dyan. madaling pumapasok ang tubig. Ito yung ating Pangulo dito. Putol na. You see? Grabing pandadaya, mga kababayan. At marami niyan sa buong Pilipinas. Ganyan. Kung maaari natin dun sa ginawang press conference ng Pangulo, meron ding mga proyekto doon ang halos magkakaparehas ang funding cost. Doon sa pupuntahan ng Pangulo sa second venue niya, ito po yung mitigation structure along Barangay Frances sa bayan pa rin ng Kalumpit. Yun po ay 77.1 bilyong piso. At syempre ang kumuha po ng construction projects po nito ay ang Wawaw Builders. Iba naman, Wawaw Na siya namang Builders. natukoy bilang top 12 na may pinakamaraming nakakuhang flood control projects na aabot sa bilang na 58
mula 2022 na natapos noong 2025. Matinding pandaraya po. Walang structure. Putol na po. Yung mga reactions ng mga tao. Sabi ni Yusuf, kickback is the major problem of this project. Sabi ni Jose Boch, Sibua, how about DPWH COA? Sabi ni Sian Ron, yung nasa Quezon City pa, Timothy din yun, hindi natapos. Sabi ni Miles Flores di Oeste, di na may papangalan ni St. Timothy. Sabi ni official PBBM News, kilala nyo naman sino yang si St. Timothy na yan. Kalaban yan ni Mayor Vico sa Pasig. Si Sara Diskaya, top contractor ni Duterte sa Build. Sabi ni Mario Lim, maasahan po namin ang full investigation at makasuhan ng mga nagkasala mula kongresista, DPWH officer, other official concerned at kontraktor. Sabi ni Berlito Tots, Kapulong, flood na balahura pa ang prime water, prayers sa mga taga Bulacan, too bad, binigay na sa kanila lahat. Sabi ni Gob Dan Fernando, actually nagulat nga ako sa dami ng na-allocate na flood control project sa lalawigan ng Bulacan. Yan po mga kababayan, panahon na ng paniningil.